Samantala, tiniyak ng pamahalaan na aabutin ang lahat ng mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Malacanang, patuloy ang pagkilos ng gobyerno para matiyak na walang maiiwan pagdating sa mga tulong na kinakailangan. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Sa gitna ng katirikan ng araw at nagibang bahagi ng mga gusali, pilit na hinuhukay ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang biktimang ito na naipit sa gumuhong establishmento 2 araw matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani Province. 21 bangkay na ang na-recover ng BFP sa Malapatan, Sarangani at General Santos City at posible pang madagdagan sa patuloy na search and rescue operation ng BFP. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, pumalo na sa 45 ang namatay dahil sa pagyanig. Halos 500 ang nasugatan, 17 ang nawawala. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang ginagawang pagtulong ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga biktima ng pagyanig. Sakay ng BRP Panglao, daan-daang kahon ng pagkain, tubig at mga hygiene kit ang ikinarga at inihatid ng Philippine Coast Guard sa Sarangani Province na episentro ng magnitude 7.8 na lindol. Layo nitong matiyak na hindi magugutom ang mga biktima ng malakas na pagyanig. Nakapaglatag na ang DSWD ng mga libreng tent para sa mga bakwit sa maasim Sarangani. Nais ng ahensya na magkaroon ng pansamantalang kanlungan ang mga residente na nawala ng bahay dahil sa lindol. Higit 150 tent din ang inihatid sa Davao City. Ayan po ang inuna ng Pangulo na ang mga kababayan natin na walang matirahan ay maaari sila munang manatili sa evacuation centers at sa mga provided na tents na sinasabi po ng DSWD. So, hindi po ito pababayaan. Namahagi rin ng relief goods ang Department of Social Welfare and Development sa mga tauhan ng sikat na fast food chain na gumuho sa General Santos City. Ayon sa DSWD, mahalaga ito para maitawid ang pangangailangan ng mga crew na nawala ng hanap buhay dahil sa sakuna. Biyaheng Soxarja na ang nasa 20,000 food pack mula sa pamahalaan. May kasama ring water filtration, mga damit at iba pang tulong. Mas maraming tulong pa ang inaasahang darating gamit ang mga air asset ng pamahalaan. Kahit po yung mga malalayong lugar at yung mga lugar na hindi po naaabot ng mga sasakyan natin sa ngayon dahil nasarahan po at nagkaroon ng landslide, nagawan po nila ng paraan para maabot po ang mga kababayan natin. Nag-deploy na ang Energy Department ng karagdagang tauhan para ayusin ang mga linya ng kuryente na nasira at nagdulot ng brownout matapos maapektuhan ng lindol. Kasabay nito, mahigpit din nating minomonitor ang fuel supply chain upang matiyak na sapat ang supply ng produktong petrolyo at nananatiling operational ang ating mga facilities at retail stations. Clazel Pardilla para sa Bayan.